Kung matatandaan ninyo mga kababayan, noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, napakatalamak po ng usapin about po dito sa Tanimbala, diyan po sa NAIA mga kababayan. At ginagamit po yan ng Duterte administration bilang pangsopla, ikangat, panira, doon po sa Aquino administration mga kababayan na nagdaan. Ano po, bago po ang pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon naman mga kababayan, ginagamit ng mga vlogger at mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte laban naman po sa administrasyon ni PBBM. So ngayon, kung babasahin nyo mga kababayan, ayon po dito sa GMA News Online, Marcos wants thorough probe over alleged Tanimbala, shame in NAIA. So ngayon, kung babasahin po natin yan mga kababayan, ito daw. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ordered a thorough investigation in the alleged Tanimbala incident at the Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Malacanang said on Monday. At a press briefing, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro said that this shame should not happen again. So sabi pa dito mga kababayan, yes, hindi po maganda kung ito man po ay mauulit. So ito po talaga ipinaimbestigahan ng Pangulo at sa tulong na rin po ng DOTR Secretary Vince Dizon, pinaimbestigahan po ito. Kung ito po ay may katotohanan, maaari po mga nagsasagawa nito ay maaaring matanggal sa kanilang trabaho, Castro said. Sabi pa dito, so dapat po lahat ng lalong-lalo na po, kung mga turista po o mga kapwa Pilipino natin ang magiging biktima ng ganito, hindi po ito papayagan ng Pangulo. So may mga kailangan po managot kung mayroon pong dapat managot. After thorough investigation, she added. Transportation Secretary Vince Dizon said 3 personnel of the Office of the Transportation Security alleged involved in the recent Tanimbala incident were already fired. The termination of the employees came after a 69-years-old woman set to travel to Vietnam with her family accuses NAIA security personnel of Tanimbala or bullet planting just as they were about to board their flight on March 6. In a social media post that has gone viral, 69-years-old Ruth Adele said she and her family almost missed their flight after NAIA security claim they have an X-ray image of an anting-anting or amulet in the form of bullet chasing inside the luggage mga kababayan. However, a physical inspection of the said bag did not find any bullet casing mga kababayan. So ibig sabihin, yun pong mga nagsasagawa niyan ay tinatanggal po sa serbisyo kapag ka napapatunayan na nagsasagawa po ng ganyang klase ng mga gawain. Dahil kung iisipin nyo mga kababayan, dati na po yung gimmick ng Duterte administration. Kaya nga po mga kababayan, may mga Pilipinong sumuporta kay Digong kasi siya lamang daw po ang nakagawa na patigilin yung mga Tanimbala dyan daw po sa NAIA. Pero kung tutusin mga kababayan, ginagamit na naman po yan ng mga vlogger ni Digong para i-allege sa Marcos administration na bumalik yung Tanimbala buhat nung nawala etong si dating Pangulong Duterte. Kaya ngayon, inaaksyonan ng gobyerno ni PBBM na mapapanagot yung mga tao na sangkot mga kababayan sa mga ganyang klase ng aktibidades diyan po sa NAIA mga kababayan. Dahil kung iisipin po talaga natin, sobrang nakakahiya po yan, lalo na kung mga turista ang makakaranas ng ganyang klase ng experience na kung saan tataniman ng bala. At mas nakakahiya din naman at nakakaawa kung mga kababayan Pilipino po natin ang mabibiktima po niyan. Kaya napakalaking bagay itong ginagawa ng Marcos administration na kung may katotohanan, di dapat talaga paimbestigahan mga kababayan. Dahil ginagamit po yan ng Duterte camp na panira sa Marcos administration. Ginagamit po nila yan bilang sandata para sirain ang administrasyon ni PBBM. Kaya napakalaking bagay mga kababayan na magsasagawa ng investigasyon o nagpapaimbestiga na ang Pangulo at itong sekretary ng DOTR na si Vince Dizon diyan po sa mga ganyang klase ng insidente. So akala ng mga didishit magagamit nila itong isyong ito para sirain ang Marcos admin. Pero sorry kayo kasi magaling ang presidente natin at mabilis ang response mga kababayan at trabaho ng ating presidente at ng kanyang mga gabinete at ng kanyang gobyerno mga kababayan. Ano po? So kayo, ano po ang komento nyo mga kababayan? Dihingil po dito sa Tanimbala issue na ginagamit na naman ng Duterte camp para sirain ang imahe ng gobyerno ni PBBM at palabasin na walang ginagawa patungkol po sa issue na ito. So comment below na lamang po kung ano po ang komento nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe
mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay nang hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.